Tirik na ang araw. Abala na ang lahat sa pagpasok sa kanilang mga trabaho at eskwela. Ngunit sa kalsadang ito, tila may hindi umaalis. Ang mananawid na si Manong Randy. Umaga nitong Lunes, naabutan ko ang mamang mananawid na abala sa pagtatawid sa kahabaan ng Mahardika Highway dito sa Barangay Lusakan. Nagkaroon ako ng pagkakataon upang makapanayam ang taong matagal ko nang hinahanap. Magandang umaga, alas 6:30 na ngayon ng umaga at kita nyo naman tirik na ang araw dito sa akin likuran. At makikita nyo si Kuyang Mananawid na abala na sa pagtatawid dito ng mga kabataan, mamamayan ng Lusakan, Chaong, Quezon na tumatawid patungo sa iba't ibang direksyon dito sa aking natatayuan sa Maharlika Highway dito sa Chaong, Quezon. At mamaya magkakaroon tayo ng pagkakataon para hingin ang konting katanungan mula kay Kuya. Isang pangkaraniwang araw ng Lunes na naman para sa mga mamamayan ng Lusakan. Kanya-kanyang lakad upang makarating sa kanilang mga paroroonan. Ngunit si Manong Randy nananatiling nakatayo upang ito ay maisakatuparan. Kuya, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo. Nakita po namin kanina medyo po abala po kayo sa mga pagtatawid po. Ayo. Kaya po bang magtawid po sa ganung maraming tao? Medyo mahirap din po, pero pinakamasarap po yung walang pasaway sa pagka-traffic. Kasi kung may pasaway, lagi yung mahaba traffic at saka buhol-buhol. Halos 2 dekada na itong ginagawa ni Manong Randy. Bawat sekundo ay mahalaga upang maiwasan ang anumang disgrasya. Ano po katagal niyo na pong ginagawa po ang pagtatawid? Siguro almost na 2011 hanggang itong 2004. Ayun po ba ay mula po noon hanggang ngayon dito po o meron na po kayong ibang napuntahan pang mga lugar? Nag-umpisa po ako, sir, sa mag-traffic, hindi naman po dito sa Quezon Province eh. Sa Maynila po ako nag-umpisa nag-traffic. Pero kayo po ba'y may bayad po? Mayroon po ba kayong sweldo? Sa pagkakataong iyon, ako'y may napagtanto. Kayo po ay ano po? Ganun din po sa Maynila, voluntaryo din po. Si Manong Randy ay isa lamang voluntaryo. Ano pong oras kayo dumarating dito? Minsan hindi sakto eh, minsan hindi naman pare-pare ang oras sa haba ng traffic. Opo, saan po kayo nanggagaling pang ano po? Sa Lalig. Sa Lalig pa po. Sa barangay Lalig pa umuwi si Manong Randy na halos 6 na kilometro pa ang layo mula sa kinatatayuan ko ngayon. Kayo pa po nang binabiyahe niya, pero ano po rason niyo kung ba't po dito po kayo nagtatawid? Gawa po na nahirapan po kasi mga kababayan natin. Gano'n na po kayo katagal na nagtatawid dito po sa Barangay Lusakan? Dito po sa inyo po kayo natatayuan niyo? Matagal-tagal na rin po sir, 2011 hanggang 2004. Nahawa po ako, gawa ng wala talagang silang makitang magtatawid sa kanila eh. Umaasa na lamang ang mananawid sa mga inaabot sa kanya ng taong bayan. Volunteer po kayo, hindi po kayo sinesweldoan. Saan po kayo kumukuha po ng pang-araw-araw po ng inyong pang-araw? Ang nangyayari po sa araw-araw, gawa po na wala akong sweldo. Mga taong bayan po nagbibigay sa akin ng financial. Sino pong mga taong bayan? Mga kababayan po natin, yung halos lahat. Paano pong paraan? Nagbibigay po sa... Pagka nakakawid na po sila, hihinto po sila dyan sa may kanto at mag-aabot sa akin ng pera. Mag-aabot po sa inyo. May nakausap po kami kanina ng tricycle driver. Kaya paramihan po ng tricycle driver nag-aabot din po sa inyo. Opo, meron po. Ano po reaction niyo sa mga... Natutuwa naman po ako kasi masaya ako. Gawa ng minsan, kahit na pagod ako, natatanggal ang pagod ko, napapawi pagka nakikita ko may nag-aabot. Malaking tulong ang kanyang ginagawa para sa mga taga-barangay Lusakan. Ilan sa kanyang mga natutulungan ay ang mga kabataang mag-aaral na tumatawid
na karamihan ay nagmula pa sa mga liblib na bahagi ng 3 barangay na nasasakupan ng bayan. Malaki ang naitutulong ni Mamang Mananawid dito sa ating likuran sa mga residente ng bayan ng Chaong, Quezon, kasi napag-alaman natin sa mga residente dito na 3 barangay ang kanyang itinatawid na lumalabas mula dito sa bandang kaliwa ko na sa barangay San Isidro, sa bandang kanan ko na Barangay Anastasia, at dito mismo sa aking kinatatayuan, which is ang Barangay Lusakan. At karamihan ng kanilang mga itinatawid ay mga pawang mga estudyante na pumapasok araw-araw sa Lusakan National High School, which is makikita natin sa likuran, papasok doon sa kantong yon. At malaki ang tulong ni Mamang Mananawid sa pagtatawid ng mga estudyante mula sa iba't ibang barangay papasok dito sa kalye ng sentro. Ang mensahe ko na lang po, una-una, sa pagtatawid, laging mag-iingat po sa pagtatawid at lagi po nakatuon lagi ang pagtawid sa magkabilang panig. Limitado lamang ang aming naging usapan dahil sa tawag ng trabaho na hindi niya maaaring pabayaan. Tanghali nitong Lunes, binalikan ko ang Mananawid. Si Manong Randy, abala na ulit sa pagtatawid ng mga estudyanteng nooy katatapos lamang ng eskwela. Muli kong natanong si Manong Randy. Ayon sa kanya, iniintay lamang niya ang uwian ng mga estudyante. Matapos nito, siya naman ang magpapahinga at uuwi sa Barangay Lalig. Sa mga panahong ito, bakas na ang pawis at pagod sa muka ng Mananawid. Kayo po ba may pamilya po doon po sa Barangay Lalig? Wala po. Ibig sabihin po, mag-isa lang po kayo sa buhay. Hindi na po kayo nagkapamilya po. Mahirap ang buwan kita. Wala naman ang bubuhay din sa babae. Pagkakali ng mag-asawa ko, wala naman nagbibigay na pera para pag-support sa kanya. Kaya siguro ko pinagkala rin yung Panginoon na nakakapag-asawa na rin. Saan po ba kayo talaga nakatira? At meron po ba kayong talagang pinanggalingan na lugar po? Dati po kasi ako sa Maynila na sa traffic. Doon po may tinitirahan din po ako doon. Apo, saan pong parte ng Maynila? Sa Makati. Paano po kayo napunta dito sa Chao, So, Quezon? yung isang pamangkin ko na taga Mindoro, doon ako muna napunta. Tapos, tumawag sa akin isang pamangkin ko na taga Quezon City. Sabi niya, bibigyan daw niya ang trabaho. Apo. So, pagdating ko dito, sakto-sakto, siya naman ang muna at months na pala. Apo. Eh, inisip ko kung anong klaseng trabaho mapapasukan ko dahil mahirap na dahil gawang kailangan din ko. Apo. Ngayon, naisip ko nang mamulot-mulot ng basura. Mamulat Sabi mo. ko, ito na yung pinakamagandang magpahanap pwede ko kasi mahirap mag-apply. Apo. Ngayon, meron physical boy na nagsabi sa akin, pangat trabaho na yan. Tawag ka na lang ang pasahero, magtawid. Ngayon po, isa sa mga pasahero, para nagsipan natin yung pagkatawid ko, ibinili ako ng uniform. Sabi ko, hindi naman po ako ng pulis. Bakit ibinibili ako ng ganito? Kasi magaling ka magtawid. Ikaw na lang tagad-tawid sa amin. Kung gusto mo, aabot-abotan ka na lang namin. Sige ho, mag-volunteer na lang ako. Total, wala naman akong hanap sa buhay. Doon na natapos ang aming usapan. Kinabukasan, muli kong inabangan ang pagdating ni Manong Randy. Sa aming paghihintay, kami ay minatuklasan. Si Manong Randy may iba pang pinagkakaabalahan. Nang maubos na mga estudyanteng tumatawid, napansin kong nagmamabilis umalis si Manong Randy. Agad kong sinundan si Manong Randy at dito na siya nagkwentong muli. Nalakad ako dyan. Apo. Binibigyan ako. Nagkakataon naman po pag umaangkas naman ako sa tricycle, may mga teacher na nakasangay. Ay pagbaba ko, binibigyan nila ako pera.
Ayon sa kanya, may nagbibigay ng pera sa tuwing dumadaan siya sa lugar na ito. Mga san po kayo nakakarating? Pagka po Tatlong barangay lang po eh. Lusakan, Anastasia, San Isidro. Dati sa Kabatang po, nalalayuan ako, hindi ko na pinupuntahan. Opo. Pumupunta siya sa mga lugar na ito dahil sa isang rason. Hindi ko na... Pag po nag-Anastasia po kayo, naglalakad lang po kayo. Lakad lang po. Pero minsan may nagkasabay po sa inyong tricycle. Opo, pinabangkas po ako. Mga ilang oras po kayo nag-ano po? Pag alam ko po wala gaano akong makikita ng tao sa bahay, hindi na po ako nagpapatuloy. Bumabalik po ako sa pwesto ko, nag-play sa traffican ko. Paparoon siya ngayon sa isang liblib na barangay sa bayan ng Siao. Bali, saan po kayo nagsisimula? Pag po kayo na... Minsan po dito, Diyan po sa... meron po dito sa magmula dito sa Fire Center, hanggang doon, diretso na hanggang Anastasia. Matapos ang 5 minutong paglalakad, may isang sasakyang tumawag sa kanya. Dito ko napagtanto kung ano ang kanyang ginagawa. Ano po yun? Yan na po yung sinasabi pong mga tulong po na nakukuha niyo po. Si Manong Randy nagbabahay-bahay upang humingi ng limos. Ang ginagawa ko, iniipon ko po yun. Dahil ang ginagawa ko, binibili ko ng gamot minsan, stock na bigas. Ibig sabihin po, yun pong tulong po na yan ay kilala na po kayo ng tumutulong po sa inyo. Araw-araw na po kayo nakikita. Tagatulog po. Nakasalubong ako. Gaano po kalaki po ang tulong po sa inyo ng mga dekotse po na nagbibigay po sa inyo sa Malaki din po pagpunapunta? kasi gawa ng minsan, ibibili ako, nakakabili ako ng gamot ko. Nakakabili ako ng mga pagkain, mga Opo. bagong kasuotan. Opo. Yun po sa sakit niyo po, ano po kung ang inyong sakit? Ano naman po, ubo lang. Meron po... Parang, Oh. lagi kong nasasagap yung mga sa pollution, yung mga hindi ako nagpapasya Opo. ubuhin eh. May nabanggit po kayo nung huli ko po kayong nakausap na meron po kayong sakit sa mata? Diferensya po. Ano po ang Malabo. diferensya? Hindi na ako nakakakita kasi kahit may kausap akong tao sa harap, hindi ko na nakikita yung mukha. Opo. Hindi po ba na... Kaya ko na nakikita pag shot ko yung aking salamin. Naikwento rin niya na siya ay may karamdaman sa mata. Hindi po ba na naaapektuhan po ang inyong trabaho? Hindi po. Eh, siguro naman po, kaawa ng Diyos, tinutulungan ako ng Lord na makasurvive sa mga tao. Ayun po ang dahilan kung bakit po hindi po kayo nagpapaabot. Alam niyo po ba, bakit kasi malakas ang loob? Lagi ko kasama si Lord. Kasama ko mapunta. Kasama ko lagi. Napansin ko rin na sa bawat salitang kanyang binabanggit, kasama niya ang Diyos. Tulungan ako ni Lord kasi talagang mahal talaga ako ni Lord. Pero kung hindi ako mahal ni Lord, yung trabaho ko na yan, matagal na akong patay. Marami ang hindi nakakabatid sa istoryang ito. Umaabot siya hanggang sa barangay Anastasia upang manghingi ng tulong. Mula rito sa aking kinatatayuan, 3 kilometro pa ang araw-araw na nilalakad ni Manong Randy upang matustusan lamang ang kaniyang mga pangangailangan. Sa kabila ng kainitan, tuloy pa rin sa paglalakad ang matanda. Kinakailangan niya itong gawin, wag lamang kumalab ang kaniyang sikmura. Noong mga panahong iyon, para na rin akong tumayo sa kaniyang kalagayan. Kuya, mahirap po maglakad po araw-araw para po sa inyo na no, dumaan dito sa Anastasia. Hirap rin po. Kahit nga po sa San Isidro rin, ganun din eh. Kaya sabi nga po sa akin ng may coach eh, huwag ka lagi pupunta rito. Opo. Kaya minsan kami na lang ang magkakabal kasi sabi ko naman sa kanya, kaya naman pang nagpupunta rito minsan kasi wala talaga ako. Minsan gusto ko rin maka ng pera, makapili ng bigas man ng pang-ista sa araw-araw. Saka ulan. Ay, minsan po ako ulam ko pa pag wala kang kita. Like, naman may itakto ko mga sibuyas na matis, yun na lang po ulam ko. Iuulam po ka ng sibuyas, talagyan ko ng asin, iuulam po sa kanin. Kaya ka naman po ginagawa yun kasi minsan parang nakakaligtaan niya rin minsan, makabot ka na minsan, nakakalimutan niya rin. Dito ko naramdaman ang pakiramdam
nang walang-wala sa buhay. Kapag po Alam ko napapansin. Kapag po karamihan po ng ano po, wala po kayo nakuha sa mga araw, hindi po ba kayo nagsisisi na kayo po yung naglakad po ng malayo? Hindi rin po, gawa po siguro nasahan na rin po katawan ko. Apo. Nasanay na rin po ang inyong katawan. Bali po kuya, sa mga pag-iikot-ikot nyo po na yan, gaano po karami ang nagbibigay sa inyo? Kasi wala pa nga pong sampung katao. Opo, nagbabayad pa po ako. Hindi, kahit kurang na kurang pa yung minsan inakabot sa akin. Pagpipilitan po magbayad-bayad minsan. Opo. Siguro mga nasa 6 ataw, 3. Bibihira lang po akong abot ng iba. No, walang bagong salta. Marami talaga. As in talagang ibig sila mag-abot ng mag-abot. Opo. Yung bagong salta. Good siya sa siguro nila ako mabot-abotan. Kasi parang mahal ang bilihin na yun. Dun po sa mga nagbibigay po sa inyo ng tulong, yung mga hindi po marunong makalimot at pag po kayo dumadating, binibigyan po kayo, ano po masasabi niyo po sa mga... Binibigyan po ako, tapos nagpapakalamat din pa ako, tapos sila, pinag-pray ko sila na sana Lord, yung mga nagbigay sa kanan. Sabayan niyo po, bigyan ko ng magandang pagsugan, at lagi ko silang inatan sa kanilang pupuntahan. Mga anong oras po kayo umaalis po sa pagtatawid para po makapanghingi po ng tulong sa ibang tao? Katulad po kanina, yung binibidyohan niyo ako kanina, yung oras na yun. Oo. Kunwari, nakita kong pansin ko, malinis na, yung kasakata, wala ng tao, napasok, wala nang napalit. Ano po ba ito? Pagkatapos po ng pagdaan po ng mga estudyante, pag po ba... Tapos ko ng estudyante. Hindi na rin kasi maaaring magtagal sa pagtatawid si Manong Randy dahil sa kanyang karamdaman sa mata. Malaki po na itulong po ng yung pagtatawid sa marami po. Kasi ang ano ko po dyan, ang mga estudyante kasi kailangan kasi maayos ang pagtawid dyan. Opo. Gawa ng ano. Karamihan po mga grade 7, mga bata pa. Po. Hindi biro ang ginagawa ni Manong Randy upang mairaos ang araw-araw niyang pamumuhay. Matapos ang ilang minutong pagkwekwentuhan, narating na namin ang kanyang pinupuntahan. Ah, sir. What can I do for you, sir? Sir, Ano kayo paglilikod? Gusto mo ng buhangin? Simento, mabuha ka na. Bahala ka sa akin na. Sa pagkakataong iyon, nagbaka sakali siya para sa tulong ng mga tao roon. Ngunit bigo si Manong Randy. Pag po may mga araw na wala po kayong nahihinging tulong, hindi na po ba kayo nagtataka na hindi na wala po ako, pong- hindi na po ako nag-ano, hindi na po ako ano na walang tulong. Ang ginagawa ko, namamahinga ako ng mga ilang oras doon sa tambayan ko. Opo. Iniisip ko na lang kung kahit pangkape man lang, may makauwi na ako kahit pangkape lang. Matapos ang napakalayong lakarin, bumalik din agad si Manong Randy. Sa loob ng halos 2 oras niyang paglalakad, 200 piso lamang ang kanyang nakolekta. Walang kasiguraduhan sa trabahong ito, kung kaya't kinakailangan pa niyang maglakad ng 5 kilometro upang marating ang barangay San Isidro, kung saan doon ulit siya magbabaka sakali sa anumang tulong. Kailangan ko rin kasi yung financial. Gawa na minsan, kailangan ko minsan na meron akong pangkutut mo lang, makapangkain na lang sa araw-araw. Wala na rin kasing susuporta dahil malayo na siya sa kanyang pamilya. Kahit isang kamag-anak ko, wala na rin pa ako maulan. Gawa ko ng Yolanda. Yung pang sinan, halos ko lahat ng kamag-anak natin ko patay na. So sa dati ko po, hindi na pa ako tinatangkilik eh. Simula nung napadpad ako dito, umalis sila. Ako na lang po nag-iisa. Parang wari ko, parang ayaw nila sa akin. Bali, pagbalik nyo po, meron pa po ba kayong pinupuntahang iba pa pong lugar? Wala na po. San Isidro lang po. San Isidro na lang po. Tapos pag wala naman po sa San Isidro, doon sa San Isidro mismo, doon sa mismo may tindahan. Doon ako muna namamahay. Pag wala naman, wala akong makakita ng tao.
Tapos yung mga ilang oras na mamamahinga, diretso na ako ulit sa pagka-traffic ulit. Opo. Pagkatapos po, diretso na po kayong pagta-traffic. Tapos mag-traffic naman, nauwi na ako pag wala talaga. Sa tuwing anong oras po yun? Yung pong Bago pagbalik po mo po, mag-alas 11, mga alas alas 10. 11. Mga uwian po ng mga estudyante po ngayon. Mga uwi ang estudyante. Pag alam ko nang nakalabas na yung mga estudyante, nauwi na ako. Opo. Kasi po katulad po ngayon, sobrang init. Ano po? At mag-iintay pa ang estudyante ng magtatawid po. Ano? Ang kaligtasan ng mga estudyanteng tumatawid ang pangunahing prioridad ni Manong Randy. Mahihirapan po sila. Para po ako ng tubig sa paghihintay ko sa mga estudyante. Kasi kailangan ko rin po magtabi ng tubig. Kasi Opo. ang sa tindi ng init, pwede akong bumagsak at ng oras. Bukod sa kanyang edad, delikado rin ang kanyang sitwasyon sa gitna ng kalsadang ito. Ilan taon na po ba kayo, kuya? 50. Ayon sa mga residenteng aming nakapanayam, takaw disgrasya at marami ng buhay ang kinuha ang daang ito. Maging si Manong Randy ay hindi nakaligtas sa disgrasyang dala ng mga peligrosong kalsada. Tapos po traffic, dahil wala na natawid, namahinga pa kasi may gilid. Hindi ko akala na may gigilid din sa sakyan. Pag gilid, nakatulak ko. Masakit po, tsaka wala pa akong makakita ng tao. Ay, hindi Para po ba? nag-blank ko po yung isip ko. Tinatapos ko ako, tapos pinainom akong tubig. Tapos inaano yung dibdib ko, yung yung huling diin niya sa akin, tapos pagpainom, doon ako nagising. Malala pa yung huling habang gasa kayo pang-apat. Tumawag ng mga todo para haramin yung mga pagkasa. Ang naharang po, ang ginawa, pinaalbularyo lang ako. Hindi na po kayo pinagamot. Hindi na po. Kayo po yung maedad-edad na po, hindi po ba kayo nakakaramdam talaga ng pagod? Sa Medyo. pagtatawid po. Nakakaramdam na rin. Pero kailangan po kumayod po. Ano? Kailangan ko makakit talaga. Kailangan ko tumayo sa sarili kong paa. Sa mga panahong ito, bakas na ang pagod sa muka ni Manong Randy. Ngunit kibit balikat pa rin siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Kasi pag sa hapon po, hindi na po ako nakakakita, malabo na po ang paningin ko. Sa umaga lang po talaga ako nagka-traffic. Gawa ng medyo kaya-kaya pa ng paningin ko. Ako, yung sarili ko na lang po, tinataguyod ko, binubuhay ko yung sarili ko. Mahalaga, buhay, maganda ang kalusugan. Isang patunay na hindi basta-basta ang papel na ginagampanan niya sa lipunan. Ako, sila yung may sweldo, sila yung hindi makataas ang pagka-traffic. Pagka-traffic na sila, sa dating oras, puro po na agad. Pagtatago sa dilim, hindi ka tulad ko, tatawala ako sa ito, hindi ako natatago. Dahil ang katwiran ko, yung buhay ng tao, mahirap ibalik pag na-aksidente. Kaya nakapokus po ako sa mga tao at sa mga sasakyan. Kaya para sila kabahan, hindi sila mangamba, mas desidido akong magtawid sila ng maayos. Sana po, ang papayag po sa kanila, ingat po sila sa pagmamaneho. Pangalawa po, salamat po sa tulong nyo. Pangatlo, sana po huwag kayo makalimot kay Lord. At pang-apat, sana, huwag sila magsawa sa akin. Ako isawa sa inyo. Isa po, may oras pag umuwi ako, masaya ako dahil maganda kita ko. May oras naman po ng malungkot. Malungkot, pero okay lang kahit Kasi po na wala. hindi ako mabigyan. At least, natulungan ko sila. Sa pag-usad ng modernong sibilisasyon, hindi maikakailang mayroon pa ring na pag-iiwanan ng panahon. Sa gitna ng maingay na kabayanan, mayroon pa palang mga may malasakit na handang maglingkod, itataya ang kanilang buhay. Marating lamang ang destinasyong ating tatawiran, ang tawiran patungo sa masaganang buhay at sa kinabukasan. Hanggang kailan tayo magkikibit balikat sa mga isyu ng lipunang ating kinahaharap? Hanggang kailan tatagal ang malasakit kung ang iyong sariling sikmura't buhay ay hindi mo na kayang maitawid?
para sa kabataan at Pilipino. Ako po si MG Bautista at ito ang aking dokumentaryo.